Sa mag-asawa naman, huwag niyo pong uunahin yung barkada. Kasi biruin mo, tinitipid mo yung pamilya mo, tinitipid mo yung mga anak mo, yung asawa mo, nasabi magtipid. Pero pag inalok ka sa barkada mo, ando ng inuman, bunggahan, ikaw ang gumagastos. Tapos pagdating na magkasakit-sakit ka, dito ka sa pamilya mo. Asan yung barkada? 'Di ba? So unahin natin yung pamilya natin. Pakainin ng maayos yung ating mga anak. Huwag dun sa barkada na hindi naman nakakatuwang sa'yo, hindi naman nakakatulong sa'yo pag magkasakit ka. Ang pamilya pa rin ang tutulong sa'yo. So huwag nating parang kaawang-awa yung mga anak na halos hindi makabili ng mga damit o asawa mukha ng losyang kasi sa kapo problema. Ito lang ipababudget mo. Ito lang yung ibabudget mo. Ayan, tipirin mo yan. Sa mahal ng bilihin ngayon at yan lang yung ano mo, 1,000. Aano mo yung 1,000. Buti kung isang anak mo lang. Ay, kahit isang anak mo lang, hindi mo maano yan sa mahal ng bilihin. Bilhan mo nga lang ng sabon yan. Sa mga customer ko, ang dami nga nagre-recommend. Naku, sabon pa lang, umabot na ng 500, 300, 400. Oh, tas saan yung ulam, ang pagkain, tas maghahanap pa pa. 1,000 yung binigay ko sa'yo. Hindi mo mabudget ng 1 week yun, heller. 1 week mo pinaano yung ano, tapos ang galing mo manglibre sa barkada mo. Ang galing mo manglibre sa iba. Hindi mo iniisip yung iyong asawa na sumasakit na ang ulo kung paano budgetin. Ikaw kaya mag-budget. 'Di ba? Sasabi mong, ako nagtrabaho, ito yung ano mo. Ikaw mag-budget para matry mo kung paano mag-budget. Kasi sa sobrang mahal, sa bigas pa nga lang ang mahal-mahal. Alam nga naman kasya sa'yo 1 kilo. Yung iba hindi kasi 1 kilo. So isipin po natin mabuti ha, lalo sa mga lalaki. Paano mag-budget? Ano ang gagawin? Paano ang pamilya?